sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hi and kumusta po kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Urban. Subscriber since 2023 at matagal ko nang gustong sumulat sa programa ninyo. Meron kasi akong isishare sa inyo na kwento na tunay na nangyari sa akin, bagamat alam kong iba sa inyo ay hindi maniniwala sa maririnig ninyo mula sa akin. Papa Dudut, hindi ako makakalimot sa taong 2024. Akala ko ang pinakamabigat na mangyayari sa taon na yon ay ang pagpanaw ni Lola sa side ni Papa. Masakit syempre, pero ang hindi ko po inaasahan ay ang mga pangyayaring parang kinuha sa pelikula ng horror na mararanasan namin mismo sa Camarines Sur. Nung nabalitaan namin ang nangyari kay Lola, mabilis kaming nag-impake. Long drive, puyat at mabigat na kalooban ang dala namin habang binabagtas ang kalsada patungong Bicol. Pero bago pa kami makarating, may kaunting issue na kami ni Mami. Alam mo naman, medyo dakilang maarte kami pagdating sa tinutuluyan. Iisang lupa lang ang dalawang bahay ni Lola doon, pero aminin natin na hindi ganong kaayos ang kondisyon. Hindi sa pagiging mapagmataas, pero iba kasi kapag sanay ka sa komportableng higaan at maayos na banyo. Kaya naman imbes na doon tumuloy ay nag-rent kami ng room sa isang kamag-anak ni Lola na malapit lang din. Dahil hindi kami sa mismong bahay ni Lola nakatira ay hindi kami ang naka-assign na magbantay sa lamay sa gabi. Ang setup namin ay pumupunta kami doon sa umaga hanggang gabi. Tapos ay uuwi kami sa nirentahan namin para matulog ng maayos. Nung ikalawang gabi namin doon ay medyo mahaba ang naging kwentuhan. Maraming tao, maraming pagkain at syempre yung lungkot na unti-unti nang humuhupa dahil sa mga nagbabalik tanaw na kamag-anak. Mga alas 12 ng madaling araw ay nagaya na si Mami na umuwi na. Pagod na rin ako kaya sumama na ako. Si Papa dahil kailangan pang asikasuhin ng ilang detalye para sa libing at gusto ring makasama ang mga kapatid niya ay nagpaiwan muna. Mauna na kayo, susunod na lamang ako mamaya, sabi ni Papa habang nakaupo malapit sa kabaong ni Lola. Naglakad na kami ni Mami papunta sa nirentahan naming kwarto. Tahimik ang paligid sa probinsya kapag ganong oras na. Ang tanging maririnig mo lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos na mga dahon ng niyog. Nakatulog ako kaagad pagdating namin. Pero bandang alas 2 ng madaling araw ay nagising ako ng bahagya dahil narinig ko ang pagpasok ni Papa sa kwarto. Ramdam ko ang bigat ng upo niya sa dulo ng kama ko bago siya nahiga. Kinabukasan ay doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Maaga kaming pumunta sa bahay ni Lola para sa almusal at para makiramay muli. Pero pagdating namin, iba ang aura ng mga kapatid ni Papa. Ang tito ko at ang boyfriend niya na medyo masiyahin naman dapat ay mukhang hindi nakakatulog at parang lagi nakatingin sa paligid. Nung medyo kumalma na ang dating ng mga tao, doon na nagsimulang magkwento ang kapatid ni Papa. Sila kasi ang naiwan noong madaling araw, Papa Dudut. Sabi ni Tito,
Pagkalis daw namin ni Papa mga bandang 2:00 na yon ng madaling araw ay biglang tumahimik ang paligid sa bahay ni Lola. Yung ingay ng mga nagiinuman sa labas ay nawala. Yung huni ng mga kuliglig na kanina ay nakakarindi ay biglang huminto. Parang nilagyan ng mute button ang buong paligid. 5 na lang daw silang natira sa loob. Yung kaibigan ng tito ko si Rolly ay nakaupo sa isang plastic na upuan malapit sa main door. Alam mo naman ang setup sa probinsya, bukas ang pintuan para pumasok ang hangin. Lalo na't wala namang aircon sa bahay ni Lola. Nakatingin lamang ako sa labas, Erben. Kwento ni Rolly habang nanginginig pa ang boses. Nag-aabang ako ng antok. Tapos sa gilid ng mata ko, may napansin akong gumalaw sa may kanan, doon sa may back door. Noong una akala raw niya ay isa lang sa mga pinsan namin na lumabas para umihi yon. Pero nang lumingon siya sa kaliwa ay doon sa main door. Doon niya nakita ang isang anino. Dahan-dahan itong pumasok sa sinag ng ilaw na galing sa loob ng bahay. Hindi raw ito aso na nakikita natin sa kalsada. Yung laki raw nito ay parang guya o maliit na baka. Ang balahibo ay sobrang itim, yung parang sumisipsip ng liwanag. Pero ang pinaka nakakatakot daw ay ang mga mata nito. Hindi to basta nag-reflect ng ilaw, kusa itong nagniningning na parang baga ng sigarilyo. Kulay pula na nanglilisik. Sabi ni Rolly napatras daw siya. Literal na tumama ang likod niya sa dingding sa sobrang gulat. Gusto raw niyang sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Yung aso ay hindi tumatahol, hindi rin umuungol. Naglalakad lamang ito ng dahan-dahan at sobrang bagal papasok sa mismong sala kung nasaan ang kabaong ni Lola. At dito na nangyari yung parang eksena sa mga pelikula. Eksakto nung tumapat yung malaking aso sa paanan ng kabaong ay biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng bahay. Take note, Papa Dudut. Sarado ang mga bintana sa likod at walang electric fan na nakatutok doon. Sa sobrang lakas ng vibe ng aso, yung kandila sa kaliwa ni Lola ay biglang namatay at natumba. Yung mga bawang na nakasabit na nilagay nila doon bilang proteksyon, biglang nalaglag lahat, parang may pumitas sa pagkakasabit. Tapos Erben, yung kabaong. Sabi ni Tito habang nanlalaki ang mga mata, yung takip ng kabaong ni Lola na bagyang nakabukas na para makita ang mukha niya ay biglang bumagsak. Pero hindi yung bagsak na parang nahangin lang ha. Isang malakas na kalabog yon na parang may kung anong mabigat na puwersa rito para sumara. Nagising lahat ng mga natutulog sa loob ng bahay dahil sa tunog na yon. Doon lang nakasigaw si Rolly. Tito, yung aso, yung aso. Paglabas ni Tito mula sa kusina, nakita rin niya. Yung aso imbes na matakot sa sigaw ay dahan-dahang humarap kay Tito at sabi ni Tito ay naramdaman niya yung matinding galit mula sa hayop na yon. Parang sinasabi ng aso na istorbo kayo sa pagkain ko. Buti na lamang ang mga matatanda sa Camarines Sur ay laging handa. Alam ni Tito na hindi ordinaryong hayop yon. Mabilis siyang dumampot ng isang plastik ng asin na nakahanda na sa tabi ng altar. Lumayas ka rito, hayop ka. Wala kang makukuha rito. Sigaw ni Tito habang nagsasaboy ng asin sa direksyon ng aso. Sabi nila noong tinamaan ng asin ang aso ay naglabas daw ito ng isang tunog na hindi kahol. Parang ungol ng tao na nahihirapan. Tapos sa isang iglap ay tumakbo ito palabas ng main door at pagtapak sa dilim ay parang bula na bigla na lang nawala. Walang kaluskos ng damo. Walang tunog ng paang tumatakbo. Nawala lang talaga. Naiwan silang lahat na tulala at mabilis nilang inayos ang kandila at yung bawang. Pero noong subukan nilang buksang muli ang takip ng kabaong ni Lola para ayusin, sabi ni Tito ay parang ayaw bumukas. Kinailangan pa ng dalawang lalaki para lamang iangat muli ang takip, gayong dati naman ay kayang-kaya ng isa lamang. Pakiramdam ko talaga, Erben, may gustong pumasok sa katawan ng lola mo o may gustong kumuha sa kanya, sabi ni Tito sa akin. Habang seryosong seryoso ang mukha niya. Yung aso na yon, hindi yon nagkataon,
Nag-aabang yon ng pagkakataong kakaunti na lang ang tao. Naisip ko tuloy habang mahimbing ang tulog namin ni Mommy sa nirerentahan naming kwarto. Doon sa kabilang bahay ay may nagaganap palang labanan sa pagitan ng pamilya namin at ng kung anumang nilalang mula sa kadiliman. Kaya pala nung umagang yon, kahit tirik ang araw, parang ayaw kong lumapit sa kabaong. Kasi alam ko na may bisita na nagtatangkang sumali sa lamay. At ang pinaka nakakatakot na part, knowing na may mga kamag-anak kaming rumored na aswang. Naisip ko tuloy na yung aso kaya na yon ay kamag-anak din namin o baka naman yung matandang sumisilip nung hapon ang nagpadala noon. Samantala habang nagkukwento ang tito ko, nakita ko ang auntie ko na isa pang kapatid ni Papa at laging tahimik lang sa gilid pero ang lalim ng iniisip. Bigla siyang nagsalita. Ang sabi ni auntie, nung umaga bago mangyari ang gulo sa kabaong, nandun sila sa harapan ng bahay ni Lola. Alam mo naman sa probinsya, kapag may patay parang laging bukas ang pinto at bintana para sa mga nakikiramay. Maraming tao, may mga nagtitinda sa tapat at yung ingay ng mga tao ay normal lamang. Habang nagwawalis daw si auntie sa may gilid ng kalsada, may napansin siyang isang matandang babae na nakatayo lamang sa malayo. Hindi raw ito taga roon. Alam mo yung itsura ng matanda na parang hindi naman naglalakad para pumunta sa palengke o sa simbahan? Nakatayo lamang siya sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingin ng diretso sa bahay ni Lola. Urban, alam mo yung pakiramdam na may nakatitig sa'yo? Pero hindi mo malingon, sabi ni auntie. Ganon ang naramdaman ko. Pero itong matanda biglang lumapit. Hindi raw ito yung tipikal na matanda na hihingi ng barya o makikiramay. Sabi ni auntie noong lumapit ang matanda ay sobrang lapit niya. Yung halos amoy na yung luma niyang damit. At ang mga mata niya malabo na parang may katarata. Pero ramdam mo yung talim ng tingin niya. Sumama ka sa akin. Sabi raw ng matanda kay auntie. May papakita ko sa iyo doon sa likod. Sabi ni auntie parang bigla siyang na-hypnotize. Pero buti na lamang dakilang maarte rin po itong si auntie. Kaya imbis na matakot kaagad ay nairita siya. Sino po ba kayo? Bakit ako sasama sa inyo? Sagot niya. Pero pilit daw ng pilit yung matanda. Ang kamay nito ay parang may kalawit na gustong humawak sa braso ni auntie. Sabi ni auntie, nung oras na yon ay may mga bumubulong sa kanya na mga kapitbahay. Huwag mong papansinin yan, aswang yan sa kabilang baryo. Alam na pala ng mga tao doon. Kilala na siya bilang yung gumagawa ng mga kababalaghan sa lugar na yon. At dahil nga sa maraming tao sa tapat ng tindahan at tirik na tirik ang araw ay hindi nakaporma ang matanda. Nung may lumapit na ibang kamag-anak namin para tanungin kung ano ang kailangan niya ay dahan-dahan siyang umatras. Pero hindi siya umalis ng tuluyan. Dito na pumasok yung part na nakita ko rin pala siya. Naalala ko noong panahon na yon. Lumabas ako para bumili ng soft drinks sa tindahan sa tapat. Nakita ko yung matanda. Nakatayo siya sa gilid ng bakod. Sumilip sa pagitan ng mga halaman. Ang creepy kasi hindi siya gumagalaw. Nakasilip lamang siya doon sa bintana kung saan ay kita yung kabaong ni Lola. Akala ko noong una ay baka kamag-anak lamang na nahihiyang pumasok o baka naman ay humihingi ng abuloy. Kaya binaliwala ko lamang. Pero noong nagtama na ang paningin namin ay bigla siyang tumalikod at naglakad palayo. Pero yung lakad niya ay parang pangmatanda. Mabilis at parang hindi sumasayad sa lupa yon. Alam mo ba, Urban? Sabi ni auntie habang seryosong seryoso. Nung umalis yan, hindi yan lumayo. Buong hapon na paikot-ikot yan sa likod ng bahay ni Lola. Sumisilip sa mga butas ng dingding at parang may hinahanap. Parang tinitingnan kung sino yung mga nagbabantay. Ngayon ko lang napagtanto
Kaya pala sumarado yung kabaong noong madaling araw, kaya pala may malaking aso na pumasok. Kasi nung umaga pa lamang ay minamapa na noong matanda yung bahay. Sinecheck niya kung nasaan ang mga tao, nasaan ang mga pinto, at kung sino ang madaling takutin. At yung pinaka-creepy na part, knowing na may mga kamag-anak kaming rumored na aswang din. Naisip ko na bakit kaya pilit niyang pinapasama si auntie. Gusto ba niyang ipasa? Yung kung ano man ang meron siya. O baka naman kilala niya ang pamilya namin kaya siya nandoon. Sabi ni auntie, noong nakita niyang sumisilip yung matanda sa mismong lamay ni Lola, ramdam niya na hindi na yung patay ang tinitignan nito, kundi kaming mga buhay na. Parang namimili siya kung sino ang susunod. Naisip ko tuloy na buti na lang talaga at nag-rent kami ng room ni Mommy. Buti na lang at hindi kami doon natulog sa bahay ni Lola. Kasi kung ang matandang yon ay nagagawang sumilip sa umaga habang maraming tao, ay ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa gabi kung doon kami nakapikit at walang kamalay-malay. Samantala, Papa Dudut, habang nakaupo kami noon sa tapat ng bahay ni Lola, bit-bit yung kaba ng kwento ni Tito at Auntie. Bigla kaming natahimik. Parang lahat kami ay may iniisip pero walang gustong magsalita ng malakas. Kasi sa totoo lang ay mahirap pag-usapan yung bagay na nakadikit na sa pangalan ng pamilya mo. Alam mo naman siguro ang sabi-sabi sa side ni Lola ninyo, di ba? Panimula ng isang pinsang ko na taga doon talaga sa Kamsur. Doon na nagsimula ang kwentuhan tungkol sa sikreto di umano ng pamilya namin. Sabi nila ay hindi raw aksidente na nandun yung matandang aswang o yung malaking aso. Sa probinsya kasi kapag may namamatay sa isang pamilya na may bitbit or merong rumored na koneksyon sa mga ganyang nilalang, parang nagkakaroon ng magnetic field na attract yung mga kauri nila. O kaya naman ay may mga kamag-anak na biglang nagbabago ng kinikilos. Urban, pansinin mo yung ilang mga kamag-anak natin na hindi natin masyadong nakakausap. Bulong sa akin ni auntie. Di ba yung iba sa kanila ay hindi man lang lumapit sa kabaong? Nakaupo lang sa dilim sa dulo ng bakuran? Tapos parang may sariling mundo. Napatingin ako sa paligid. Oo nga, may mga pinsan si Papa o mga malalayong tiyuhin na nandun pero parang wala. Nakatitig lamang sila sa kawalan tapos yung vibe nila ay sobrang bigat. Parang kapag nadadaanan mo sila ay biglang lalamig yung hangin sa paligid mo kahit tirik ang araw. Yun yung glitch na sinasabi ko. Para silang mga NPC sa game na nag-e-error. Sabi ni Tito may mga kamag-anak daw kami na rumored na aswang. Hindi naman namin sila nakitang nagpalit anyo pero ang kwento-kwento tuwing may lamay sa pamilya sila yung laging present. Pero hindi nakikiramay, parang nagbabantay lamang sila kung sino ang susunod na mamanahin yung sumpa o kung sino yung mahina ang loob na pwedeng paglaruan. Noong namatay yung kapatid ni Lola mo noon, kwento ni Tito, ganito rin ang nangyari. May pumasok ding aso, may sumilip ding matanda, parang cycle lang siya, Erben. Isang mahabang glitch na paulit-ulit na nangyayari sa bawat henerasyon ng pamilya natin. Doon ako lalong kinilabutan, Papa Dudut. Naisip ko na paano kung yung malaking aso na nakita ni Rolly kagabi ay hindi naman pala ibang tao. Paano kung isa pala yon sa mga kamag-anak namin na lumabas lamang ang totoong anyo dahil naramdaman nilang malapit na silang mamatayan? O kaya naman ay yung matandang sumisilip baka sinuri niya kami kung sino sa aming mga nakababatang henerasyon ang swak sa panlasa nila. Hindi bilang pagkain kundi bilang susunod na magdadala ng sumpa. Nung hapon na yon, may isang matandang lalaki pinsan daw ni Lola ang lumapit sa akin. Wala siyang sinabi. Tinitigan lamang niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos ay ngumiti siya pero yung ngiti na hindi mo makikita sa normal na tao. Parang pilit at parang may alam siya na hindi ko alam.
Pagkangiti niya, tumalikod siya at naglakad palayo habang bumubulong ng kung ano. Doon ko na-realize kung bakit dakilang maarte kami ni Mami. Siguro instinct na rin namin yon para lumayo sa ganitong klase ng vibe. Kaya kami nag-rent ng room sa malayo. Kaya hindi kami doon natutulog. Kasi subconsciously, ramdam namin na may error sa paligid ng bahay ni Lola. Parang hindi safe yung frequency ng lugar na yon. Para sa aming mga galing sa Maynila na sanay sa semento at ingay ng sasakyan. Huwag ka masyadong tumitig sa mga mata nila, Erben. Paalala ni Papa sa akin noong napansin niyang balisa ako. Baka may mahigop ka. Yun yung pinaka-creepy na part ng glitch, yung ideya na baka yung aswang na kinakatakutan namin ay nanggaling mismo sa loob ng pamilya. Na baka yung aso na tinaboy ni Tito ng asin ay kapatid o pinsan din pala niya sa ibang anyo. Hanggang sa matapos ang libing, bit-bit ko yung pakiramdam na yon. Para kaming nasa loob ng isang kwento na hindi natatapos. Pag-alis namin sa Kamsur ay parang nabunutan ako ng tinik. Pero tuwing nakakakita ako ng malaking aso o matandang sumisilip sa kanto, bigla kong naaalala yung glitch na yon. Pagka-uwi namin sa bahay, ang sarap sa pakiramdam na makahigang muli sa sariling kama. Walang amoy ng kandila, walang tunog ng mga kuliglig at higit sa lahat ay walang matandang sumisilip sa bintana. Pero alam mo, kahit nasa gitna na ako ng syudad, may mga gabi pa rin na bigla akong nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Minsan, kapag tumatahol yung aso ng kapitbahay namin ay napapaupo ako sa kama. Nakikinig ako ng maigi at iniisip ko ordinaryong tahol lang ba yan? O baka sumunod sila sa amin? Sabi nga ni Mami masyado lang daw akong nag-iisip. Pero alam ko yung nakita ko. Alam ko yung naramdaman ko ng gabing yon sa Kamsur. Yung glitch na sinasabi ko. Pakiramdam ko hindi na yon mawawala pa. Para bang naging bahagi na siya ng pagkatao ko. Sa ngayon, Papa Dudut, kapag may mga gathering ang pamilya sa side ni Papa, hindi ko na maiwasang tignan ng matagal ang mga kamag-anak namin. Hinahanap ko sa mga mata nila yung talim na nakita ko doon sa matandang babae. Hinahanap ko yung signs kung totoo nga ba yung mga sabi-sabi. Minsan nga, kapag nagkakatinginan kami ni Papa, parang may silent understanding na kami. Alam namin na may mga bagay sa probinsya na mas mabuting iwanan na lamang doon. Pero hindi mo naman pwedeng takbuhan ang sarili mong kadugo. Sabi nila ang aswang daw, hindi lang basta nilalang. Sumpa raw yon na naghihintay lamang ng pagkakataon. At habang tinitingnan ko yung mga litrato namin noong nasa Bicol pa kami, napapansin ko yung isang picture kung saan ay nandoon kaming lahat sa harapan ng bahay ni Lola. Sa gilid ng litrato ay may isang malabong anino sa likod ng bakod. Hindi ko alam kung tao ba yon o halaman lang. O baka naman yun na yung huling sulyap nung matanda ang sumilip bago kami tuluyang lumuwas. Hindi ko makakalimutan ang taong 2024. Hindi lang dahil namatay si Lola, kundi dahil doon ko napatunayan na ang mundo ay mas malawak at mas madilim kesa sa inaakala nating mga dakilang maarte mula sa Maynila. Ngayon, kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung kumusta ang bakasyon ko sa Bicol, ngingiti na lamang ako at sasabihing okay naman, masarap ang Bicol Express. Pero sa loob-loob ko ay alam ko na ang totoong kwento nakatago sa asin na isinaboy ni Tito sa kalabog ng kabaong ni Lola. At sa mga matang pula na hanggang ngayon ay tila nakamasid pa rin sa akin mula sa dilim ng aking alaala. Sabi nga nila, blood is thicker than water. Pero sa pamilya namin, minsan yung dugo na yon
ay may kasamang kakaibang sangkap na mas mabuting hindi na lamang natin malaman kung ano ba talaga. Who knows, hindi ba? Sabi-sabi lang naman nila yon. Pero sa naranasan ko sa Kamsur, mahirap nang sabihing kwento-kwento lang ang lahat. Reality yon para sa amin doon. Isang realidad na punong-puno ng glitch at misteryo. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay mabasa mo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut Stories. Thank you once again and God bless sa inyong lahat. Ang inyong kaibigan, Urban. Sa totoo lang, Urban, ang kwento mo ay hindi lamang basta tungkol sa pananakot. Kung hihimayin natin ang karanasan mo sa Camarines Sur ay heto ang mga aral na pwedeng makuha rito. Sa probinsya, ang mga kwento tungkol sa aswang o mga kababalagan ay hindi lang basta pananakot sa bata. Bago ito sa kanilang sistema ng pag-iingat. Ang aral dito ay ang magpakumbaba sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kahit pa sabihin nating maarte tayo galing sa syudad, mahalagang makinig sa mga payo ng mga matatanda tulad ng paglalagay ng mga asin o bawang dahil sila ang mas nakakaalam ng rules sa lugar na yon. Huwag baliwalain ang instinct, yung pagiging dakilang maarte ninyo ng iyong ina ay pwedeng tignan bilang isang uri ng survival instinct. Minsan, ang ating katawan o isipan ay may nararamdamang glitch o bigat sa isang lugar na hindi may baliwanag ng siyensya. Ang aral dito ay makinig sa iyong kutob. Kung pakiramdam mo ay hindi safe o may mali sa paligid, hindi masamang lumayo o humanap ng mas komportableng lugar. Samantala lahat ng pamilya ay may mga sabi-sabi o mga lihim na hindi maganda. Ang aral dito ay ang pagtanggap na bahagi ito ng ating pinagmulan. Hindi mo kailangang maging katulad nila pero ang pag-alam sa iyong roots, gaano man ito kakatuwa o ka-creepy, ay nakakatulong para mas maging handa ka at mas mapahalagahan mo ang sarili mong landas. Sa madaling salita, ang kwento mo ay paalala na laging maging alerto dahil sa mundo natin ay hindi lang ang mga buhay ang dapat nating pakialaman. Minsan ay kailangan din nating bantayan ang mga sumisilip mula sa kabilang panig. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po